Isa sa pinakamatinding suliranin na pinagdaanan ko sa practice, unang-una, yung wika, galing yan sa Western. So, lahat ng resources ko nun nakukuha ko lang from the internet. Yun yung pangunahing suliranin ko kasi bago ka makagawa ng isang ritual o ng isang spells, pinoproblema ko yung mga sangkap na nakalagay doon hindi mo matatagpuan dito sa Pilipinas. Masculine Kazaskian. That time, hindi available yung mga online, hindi available yung mga bilihan mo, yung mga Orange App, TikTok, hindi available yan. Nung panahon na yon, pagka nandun lang sa West yung mga kailangan, talagang nandun lang. Kung makabili ka man sa Pilipinas, grabe, sobrang mamahal. So, yun yung isa suliranin na inaano ko. Kasi yung term na wika is originated from from England. Pero, just to make clear lang na ang wika is a religion of witchcraft. So, pag witchcraft practitioner ka sa tao, pag witch ka, hindi ibig sabihin nito is part ka ng wika. Pwede mong pag-aralan kung ano yung religion na gusto mo or spiritual na gusto mong pag-aralan. So, yun lang. So, hindi lahat ng witch ay Wiccans. Pero lahat ng Wiccans ay witch. Yun yung pinaka malinaw dito. Struggle talaga para sa akin na puro Western. Saan ako bibili ng libro? Sino magme-mentor sa akin? Regarding naman sa mentor, meron naman ako nakilala na yung kasagsagan na ng pag-usbong o pagpapublic ng mga Wiccans and pagans dito sa Pilipinas way back year 2009, 2010. Pero way back, talagang struggle sa akin makahanap ng kagaya ko dahil unang-una, when we practice this, we are Christianized. Na-Christianize tayo ng Spaniards, kaya medyo alanganin na magkwento ka na, mangkukulam nga pala ako. Medyo delikado at alanganin ng mga panahon na yun, nabanggitin mo yung ganung bagay. So, yun yung mga magiging struggle ng mga practitioner once na tumahak sila sa landas na ganito. Kaya kung ikaw, naghahanap ka ng idea or tips kung paano ka magsisimula sa pag-practice mo ng witchcraft, nasa tamang lugar ka, nasa tamang video ka. Panoorin mo to, and ang title ng topic na to is 7 tips sa mga beginners na practitioner ng witchcraft. Tip number 1, wag kang magmamadali. Kasi when you study spells and rituals, na which is yung mga tao na eenganyong pumunta dito sa kadahilan ng gusto nilang pabalikin yung mga partner nila or bigyan ng leksyon yung mga nanakit ng damdamin nila, mga nang iwan sa kanila, yun yung mga gusto nila. Pangunahin kasi teaching sa witchcraft or sa magic is yung self-grounding, protection, na kailangan mong ma-master muna bago ka mag-try ng mga spells sa ritual. Kasi kapag nagmadali ka, ma-disregard mo yung mga importante na yung tungkol sa mga batas ng kalikasan na pag may kinulam ka at wala kang kaalam-alam, ang mangyayari dito, pwedeng bumalik sa'yo yung kulang, pwedeng maging iba yung epekto, or umepekto man dun sa target mo, pabalikin mo yung asawa mo, umepekto man, minsan temporary lang, or mas matindi pa yung kukuhanin sa'yo kesa dun sa ibibigay sa'yo. So, yun yung pinaka magandang panimula is wag kang magmamadali. Tip number 2, alamin mo ang iyong intensyon. Tanongin mo yung sarili mo, bakit gusto mong pasukin yung witchcraft? Ano ba yung gusto mong matutunan? Ano ba yung forte? Ano ba yung talents and skill mo na pwede mong ma-implement dito sa practice? Kumbaga, know yourself, the number 1. Number 2 is know your craft, is yung pinaka-importante, alamin mo kung ano yung intention mo, sino ba yung patron na paglilingkuran mo, ano ba yung gusto mong maging or makamit. So, sino ba yung gusto mong pagpokusan, kaninong study? Iba kasi yung makukuha mo lang yung gusto mo, mas maganda pa rin yung makakapag-establish ka ng passive. Tip number 3, hindi lahat ng makikita online o viral man ito, sikat na tao, personality online ay totoo about sa spirituality and witchcraft. Kadalasan yung makikita ko yung mga albularyo, iniibit yung daliri, tapos pinatay daw nung albularyo yung mangkukulam. Di lahat yun totoo. Ito sasabihin ko sa inyo, mas maganda pa rin na ikaw mismo sa sarili mo magsisiyasat ka, do your own research. Kasi pag nagtanong ka ano ba yung mangkukulam, nagtanong ka halimbawa sa Katoliko, Kristiyano, siyempre
sasabihin lang, mangkukulam, masama kayang mga yan, ano yan, sumasamba sa demonyo yan. Yun yung pinakamasaklap doon. Do your own research and you will know the truth. Yung mga nakikita mo online, hindi lahat yan effective kasi altered yan. Walang talagang marunong ang magbabahagi or magpapublicity ng kanyang karunungan when it comes to witchcraft. Kaya tip number na to is kailangan mo mag-aral sa iyong sarili. Tip number 4, learn to do protections at pinakamahalaga, cleansing. Napaka-importante niyan sa practice. So, ito yung pangunahin kasi unang-una, kapag hindi ka ganun kabihasa sa practice, bago ka pa lang, tapos nag-engage ka sa gawaing ritual, minsan yung expectation mo sa paggawa ng ritual, saka ng spell, kabaliktaran yung nagiging resulta kapag hindi mo palubusang alam yung ginagawa mo. Kasi lalo na pag practitioner ka, mas maa-attract sa'yo yung mga demonyo, mga evil spirit, masasamang spirit ito na-attract sa mga ganitong gawain. Kaya pangunahin yung cleansing, saka protection kapag papasok ka sa ganitong landas. And then ano ba yung mga mediums na pwede mong gamitin? Craft nga, ibig sabihin sining, ano yung medium mo para makagawa ng protection. Pangunahin dyan is asin, kandila, dasal, mga spells or mga orasyon. Yan nga, yung sinabi ko kanina, yung visualization, ano pa ba, yung smoke, yung incenso, and then pagligo with intention. Tip number 5, hindi mo kailangan ng mamahaling tools gaya ng mga gamit ko, ng mga rebulto ko. Maniwala ka sa akin, hindi mo kailangan yun. Pero syempre, pag nag-grow ka because of your practice, darating at darating na maa-afford mo na mabili mo yung mga kailangan mo when it comes sa practice mo. Hekate, worth of 40,000 plus, this is worth of 30,000. Tapos yung mga ilagayan yung mga incense burner ko, 100,000, 200,000 kasi siya antique. Sobrang expensive mag-aral nito. Mga books na meron ng collective books of HPV. Yung kay Alice Bailey, nasa 27,000 yung collective books niya. Tapos almost 300,000 pesos yung isang libro nung yung kay Del Rio, Martin Del Rio. Napakamahal ng mga libro at mga kung ano pa. Pero at the beginning, hindi naman required ng extravagant at sobrang mga mahal na kagamitan sa pag-aaral ng witchcraft. Bilang isang wise, okay lang naman sa kahit mga DIY na gamit. Hindi dapat maging hadlang yun sa practice mo. Tandaan mo yan. Tip number 6 is magkaroon ka ng journal. Write everything you can. Napaka-importante na isinusulat mo yung mga naiisip mo. Merong personal book or notebook yung bawat practitioner na witch. Ang tawag namin doon is Book of Shadow or Grimoire. Tapos yung meron akong gabay nun. Patay na yung gabay ko eh. Ang craft's name niya is si Madam Bae Ulang Udig. Siya yung nagtuturo sa akin ng outline. So bilang isang beginner, pangunahin tip number 6, magkaroon ka ng sarili mong journal. Kahit sa panaginip, sinusulat ko yung panaginip ko bago ako matulog, babasahin ko ulit yan, re-reviewing ko. Doon ako naging lucid dreamer. Kahit i-research yung online na scientifically proven na lahat tayong mga tao ay may kakayahang i-master yung panaginip natin. Maging aware tayo while we are dreaming, and that is called lucid dreaming. Ganun ang importansya ng pagkakaroon ng journal mo, pagkakaroon ng grimoire or book of shadow mo sa practice o sa landas na tinatahak mo bilang isang makabagong mangkukulam. Tip number 7, respeto sa practice at sarili. Ito yung pangunahing kinaharap ng bawat isa ng dahil binuli lang sila, binash ng mga prejudice na demonyo yan, tigilan mo yan. Makakarinig ka ng mga bagay or masasakit na salita, makakaramdam ka ng hindi ka paniniwalaan ng tao, tatawanan ka lang. Doon darating sa point na questionin mo yung practice at pananampalataya mo na baka nasa alanganin ako, baka nga delikado ako. Hindi mo kailangan mangopya. Pinaka-importante mo lang is respetuhin mo yung practice mo at yung practice ng iba. Umalis ka na doon sa mga taong walang respeto. Stoicism nga sa stoicism, hindi mo control yan. Kung hindi mo control, layasan mo. Hindi importante yun. So, ang pinaka-importante sa practice na to, tip ko lang sa'yo, you have to respect yourself and your practice. At dapat taas noo ka. Na when you enter this path, you have to trust yourself, which and weaken pride. You have your own experience in life that cannot buy by money. So, yun yung pinaka-importanting kailangan mo. Tuloy lang. Kahit nasa dilim tayo, magkakaugnay tayong lahat. At sana nakapulutan nyo yung aral na to sa mga baguhan na practitioner. Welcome to the path. Merry you meet and merry you part until we merry meet again. Ako ang inyong lingkod, si Maestro. This is
Liminal PH. 맛있게 온 게다시기야. 엑스